Hello guys, magandang araw. Welcome to this vlog. So this vlog is about the Iloilo DIY tour na ginawa namin ni Mama. So this is a senior friendly do-it-yourself tour. This is 5 days and 4 nights. So ang first day, ang day 1 namin sa Iloilo, hapon kami dumating, 3 p.m. Pumunta muna kami sa accommodation namin, and then after nun pumunta kami ng La Paz Market to try yung La Paz Bachoy. And then after nun, siguro mga bandang 4 p.m. na to, pumunta kami ng Haro Cathedral. So from La Paz Market, nag-jeep kami papuntang Haro. 15 pesos lang to. Medyo may kalayuan siya. And then, nagpababa kami dito sa Graciano Lopez Haina Park. So, ang masasabi ko sa mga parks dito sa Iloilo, ang gaganda, ang lilinis, and in fairness, madaming taong pumupunta at tumatambay. And mga pa 5 p.m. na to eh. So, itong oras na to, ang daming taong nakatambay, nag-uusap sa park. And this is the Belfry Tower. Yan. Napaka-instagrammable din ang lugar na to. And ang ganda nung weather ng pagpunta namin. So this was January 17, 2024. This was a Wednesday. Ang unang ginol talaga namin na unang pupuntahan namin is church. Kasi yun ang unang goal ni Mama. Yun ang goal naman ng tour na to namin eh. Since ang kasama ko is a dual citizen. Ayan si Mama. Hi Ma. Ang gusto niya lang puntahan dito is yung mga churches daw sa Iloilo. So ito na nga, this is the Haro Cathedral and this is the Lady of Candelaria. Grabe, ang ganda ng structure ng church na to, lalo na sa loob. Yung pagpasok mo parang something na magical na hindi mo ma-explain. Ayan, so pakita ko sa inyo yung nasa loob ng church, yung interior niya na sobrang ganda. This was around mga 5 to 5:30 p.m. So there. Maraming tao din nung pagpunta namin dito. Ayan yung structure niya. Yung mga santo na nasa taas is puro yan lalaki. Laking santo. Diba? So, this is one of the best or one of the most beautiful churches that I've seen so far. So, parang may pawid siya dun sa San Agustin Church dito sa Manila. And after that, pumunta kami dito sa Sindihan ng Kandila. This is Mother. First time kong makasama mag-travel si Mama. Ang ginol namin is yung mga churches and then yung hindi masyadong pagod na tour. Kaya this tour, kung balak nyong mag-tour kasama yung mga senior, nyo, it's either tita or mother or tatay nyo, pwede nyong gawing guide to, pupunta man kayo ng Iloilo. Hindi masyadong nakita yung Birhen dito eh, kasi nakikita nyo tong Belfry Tower. And hindi siya masyadong nakikita. And this image, nasa park to eh. And paggabi na siya, I think this was 6 p.m. So, ang ginawa namin, nag-grab kami pa uwi kasi hindi namin alam paano mag-commute pa uwi. So, ito pala yung accommodation namin for 5 days. This is Pallet Homes.
binook ko siya through Airbnb. And this is 4,000 pesos. 4K more or less, parang ganon. So parang, since 4 nights kami dito, parang ano lang siya, 1K per night lang sa amin ni mama. So, may 5 rooms dito, and then, bahay talaga siya. May mga kasama kami sa isang bahay. And this is our room. This room is good for 2 to 3 persons. So, ito yung loob niya. I don't know kung masasearch nyo sa Facebook yung Palette Homes, pero check nyo na lang sa Airbnb kung ano. Kung gusto nyo makita yung price range niya. So, ito, tag-isa kaming bed. Pero kung tatlo kayo, mayroon dong higaan sa ilalim. And this is the dining area, tsaka yung receiving area niya. Yung mga kasama namin sa bahay, hindi ko sila nakita eh. Pero may nakita akong isang mag-anak doon sa taas, sa katabi naming room. Ang maganda dito, kasi pwede kang magluto, may ref dito, pwede nyong gamitin. Tas, yung mga utensils nila, itong mga plato, and then itong mugs, kutsara, tinidor, pwede nyong gamitin. And, eto, may lutuan siya, may rice cooker, and may heater, tapos may induction din dyan. Tas, may plato, may lutuan. Kaya, super convenient to. Kaysa mag-hotel kayo na sa hotel walang ganyan. Ayan, muni-muni muna. May pa time lapse. I think this was madaling araw kasi yung body clock ko, mga panahong yan. And our day 2, yung second day namin ni mama is pumunta kami ng Guimaras. So, yung Guimaras namin is a whole day tour kay Sir Joel. Yung full vlog ko ng Guimaras namin na tour ay hanapin nyo na lang sa vlog ko, ano ko yung sa description. Kasi sobrang haba niya kaya siniksik ko na lang dito. This is the Guimaras. So, ang Guimaras namin is early morning kami umalis ng Iloilo, mga 7 a.m. hanggang 4 p.m. kami dito. 4 p.m. nakabalik na kami sa Iloilo. So again, umuwi agad kami ng maaga noon kasi nga ayokong napapagod si mama. And our day 3 naman, since umuwi kami ng maaga ng hapon, maaga din kaming umalis ng day 3 namin papunta sa Garin Farm. So Garin Farm is in San Joaquin, Iloilo. From Mohon Terminal going to Garin Farm, 2 hours siya. And the full video nitong vlog, hanapin nyo na lang sa mga vlogs ko. Yung link nasa description. Yun, kalahating araw yung spend namin dito sa Garin Farm. From 8 a.m. till 2 p.m. ata kami dito ni mama since yung biyahe is malayo. Yan, nagstay kami sa Garin Farm. Doon kami nag-lunch. Yung full video, hanapin nyo lang sa mga vlogs ko. Sobrang ganda dito sa Garin Farm. And from Garin Farm, dumaan kami sa Miagao Church. Ito yung isa din sa sobrang gandang churches dito sa Iloilo. This is a UNESCO Heritage Site na lumang-lumang church dito sa Iloilo na pagpasok mo, napaka-magical. Ayan, pakita ko sa inyo yung loob ng church na to. So from Garin Farm pala, nag-jeep kami papunta dito sa Miagao. Ano lang siya, I guess it was 20 pesos lang ata. Nakalimutan ko na yung pinamasahe namin ni mama. So yun ang, ito na yung church. Ay, yes, this is the church. The interior of the church. Ang ganda niya, ang laki, at napaka-presko sa loob. Walang masyadong tao nung pagpunta namin. This was on a Friday. And ito yung nasa bandang unahan ng church. And then after Miagao, sumakay kami ng jeep papuntang Mohon Terminal. And then from Mohon Terminal, pumunta kami dito sa Mall of Plaza.
So, dito sa Molo Plaza, um, nandito yung church din nila. Actually, church hopping ang ginawa namin dito ni Mama eh. And again, ang ganda ng plaza dito. Napaka-chill, napaka-layback. Ang dami ding taong nagkukwentuhan, mga estudyante. Ang ganda, ang payapa ng buhay dito sa Iloilo. I think I wanna move here. Kung may mahanap man ako ng work from home na setup, parang ang ganda dito. So yon, ang Molo Church is, sabi nila, parati daw sarado dito sa unahan na yan. Kaya dito kami sa side dumaan. And this is the interior. Ito naman sa Molo Church, ang mga santo dito is mga babae. So this is St. Anne Parish Church pala. Ayun, ang ganda din niya dito. Kakaiba ang mga simbahan sa Iloilo, guys. Sa totoo lang, sobrang gaganda. Wala akong ma-pinpoint kung sino yung pinakamaganda sa kanila. At saka tabi-tabi yung mga ano dito, yung mga churches. Siguro kung bisita iglesia lang, mag-jeep ka lang, andyan na, mauubos mo na yung sa bisita iglesia. Kasi, kada municipality nila may mga churches na ang gaganda. Ayan yung interior niya. Diba? Sobrang ganda. And this is the outside. Yung plaza, Molo Plaza. Ang tapat neto is yung Molo Mansion. Mambay din kami doon ni Mama sa Molo Mansion. Nagtingin-tingin ng mga souvenir items. And after that, eto na yung day 4 namin. So, yung day 4 namin, hello! This is day 4. Nag-aabang kami ng jeep papuntang Plaza Libertad. Hello, Ma. Hi! Ayan. Yung day 4 namin is pumunta kami ng Plaza Libertad. And then from Plaza Libertad, may din doon. May isa ding church. So sa accommodation namin, nag-trike kami papunta dun sa sakay ng jeep. Then from sakay ng jeep papuntang Plaza Libertad is 15 pesos yung pamasahe namin sa jeep. Medyo may kalayuan lang kasi Iloilo City proper na to. Ayan, nadaanan namin yung provincial capital. At nung pagpunta namin is a week before the Dinagyang Festival, kaya makikita nyo maraming banderitas andun, yung kaninang nadaanan natin may preparation na for the Dinagyang Festival. Sayang hindi namin naabutan yung Dinagyang, pero I guess okay na rin kasi siguro kung pagpunta namin dito is mahal yung mga accommodation or mahal siguro yung mga places dito kung Dinagyang season 2 ng pagpunta namin. So, medyo malayo yung binyahe namin from La Paz papuntang Plaza Libertad. Nag-jeep na kami. And touchdown, this is Plaza Libertad. Ang luwang din ng plaza na to. Nakakatuwa yung mga plaza nila dito sa Iloilo, promise. Ang linis. Tapos yung nagagamit talaga siya kasi maraming tao na napunta. And sa tapat ng plaza na to, this is the San Jose Church. At ng panahong to, this was Saturday eh. Sabado to, may nagpimisa dito eh. Ito yung Santo Niño na ata na master. So ayan, ang ganda din. Ang ganda din ng church na to. Nakakatuwa. I'll show you the interior later on. Wait lang, ito muna yung labas. Diba? Ang ganda. Yan yung interior niya. Diba? I mean, come on. Bakit ang gaganda ng mga simbahan niyo po dito? Ito yung Black Nazarene. Siyempre, sindi muna tayo ng kandila.
balik tayo sa Plaza Libertad. At dito sa kaliwa yung City Hall ng Iloilo. Tanghali na to tinanghali na kami ni Mama. And almost lunchtime, so maghahanap kami ng pagkakainan. Pero kakain kami nito sa Roberto's. Roberto's is famous for their siopaw eh. Pero doon na rin kami nag-lunch. Marami din namang pagpipili ang pagkain doon. Naglakad lang kami ni Mama papuntang Roberto's kasi malapit lang eh. So, yun, nadaanan namin tong museum. Yan, museum yun. And then, ito yung may sign na Uswag Iloilo. Ganda ng panahon pagpunta namin. Ayan yung mga banderitas doon sa part na yon. Hands down, sobrang linis ng Iloilo, nakakatuwa. Ayan, so tumawid lang kami doon and then ito na yung Roberto's. Walang masyadong video kasi nag-lunch lang kami and then nag-take out kami ng siopaw. Ang sarap ng siopaw dito sa Roberto's, promise. Kung pupunta kayo ng Iloilo, wag nyo pong i-skip yung part na yon. Pumunta kayo ng Roberto's at kumain kayo ng siopaw. And then after nun, after lunch, nag-jeep kami papuntang SM Iloilo kasi walang ganito sa amin eh. Hindi, tinry lang namin dito sa SM. So, yan, yung mga preparation for dinagyang. And after SM, siguro mga isang oras din kami doon. Nag-mall hopping naman kami ni Mama. Ang ginawa namin, from SM, sumakay kami ng minibus papuntang festive walk. So, itong festive walk, parati ko itong nakikita sa TikTok tsaka sa Instagram. I think masyado nilang hinipe itong lugar. Pero maganda talaga siya. Don't get me wrong. Ang ganda niya. Pero yung masyadong hinipe is yung Ilomoca and then yung Brandy Museum. Tas yung K-Town. Since senior yung kasama ko, hindi niya ma-appreciate to. Kaya hindi na kami pumasok doon sa Ilomoca, sa museum na yon. And then sa may Brandy Museum din dito, hindi na rin kami pumasok. Yan, sa Ilomoca is Museum of Contemporary Arts. Hindi na kami pumasok diyan. Kasi sabi ni Mama, hindi rin naman daw niya ma-appreciate. And then dito sa Brandy Museum, hindi na rin kami pumasok. Kasi ayaw din niya. Kasi talaga, ang gusto lang ni Mama dito is mga churches. Which was, napuntahan na namin before. And ang goal lang namin dito is mamasyal. Kasi nandito na rin kami sa city proper. Ang ganda ng spot na to sa city proper. Kasi tingnan mo, this alone, sobrang ganda siguro dito pag gabi. Hindi na namin naabutan eh kasi hanggang 5 PM lang kami, hindi na kami nagpagabi ni Mama. Ayan. Hirap pala no pag yung kasama mo ayaw nang magpagabi. 6 PM pa lang umuwi na kami ng bahay niyan. Pero okay lang naman sa akin. Ayan, so this is K-Town. Ang dami ding food establishments dyan. And then, after that, siguro mga 5 PM umuwi na kami. Again, may curfew kami sa labas eh. Uwi agad kami ni Mama. And then, yung day 5 namin, which was our last day, maagang maaga, nagsimba kami. Kahit hindi namin naiintindihan yung misa. Hiligay nun kasi to eh. So, the mass was in Hiligay nun. Wala kaming maintindihan. Ang sinasagot namin is in Bicol. O, sige. Nagkaintindihan na tayo. So, yun. Ang mahalaga naman daw, sabi ni Mama, is nakapagsimba. And, ang ganda ng sunrise. So, bakit? Bakit po ang ganda dito sa Iloilo? Sagutin nyo naman ako. Babalikan ko talaga to. Pero pupuntahan ko yung mga hindi namin napuntahan. Kasi ang daming spots na hindi namin napuntahan. Kasi nga, wala din yun sa mga gusto ni Mama. So, marami ding churches na hindi namin napuntahan. Like Liganes, yung La Paz Church nga, hindi namin napuntahan. Kasi,
wala nang time, and then ayaw ko ding nasisiksik biglig yung tour namin kasi ayaw kong mapagod si mama. Pero so far, nagustuhan naman ni mama yung mga napuntahan namin churches. Ang gaganda nga eh. And tuwang-tuwa siya sa Garin Farm kasi it serves like a pilgrimage para sa kanya. And then, bumili din siya dito ng mga rosaries. Yun ang mga pinasalubong niya. Ayan. Ayan. So, ang flight namin nito is 10 in the morning. So, after naming magsimba, umuwi agad kami, nag-prepare ng gamit. And then, after noon, nag-grab na kami papuntang Iloilo. So, yung airport nila is in Santa Barbara, in Iloilo. Medyo malayo, may kalayuan siya from La Paz, like an hour. Ang pamasahe nga namin sa Grab is 500 pesos. And then, balik na kami ng Manila. So, yun, guys. Thank you for watching. So, kung napanood nyo yung previous vlogs ko, yung sa Guimaras and then sa Garin Farm, thank you. Ito lang yung, pinakita ko lang yung buong 5 days namin sa Iloilo. Tatanungin niya kung ulit pa ba ako, I guess hindi na. Ipapasama ko na lang si mama sa mga ka-senior niya. Kasi gusto, iba yung trip niya eh. So, ayun. Thank you again for watching. And I'll see you sa next vlog ko. Bye guys! And Iloilo, thank you. Babalikan kita at babalikan ko yung mga hindi ko napuntahan before.